Sa gitna ng kalsada, isang binatang tsuper ng truck na si Joey ang maghahatid ng mga inumin sa isang bar. Sa daan, nakita niya ang kanyang kaibigan, si Tyler, na hinamon siya sa isang karera ng truck. Tinanggap ni Joey ang hamon at ang dalawa ay nagmadali magpatakbo sa kalsada, ngunit isang malaking tractor ang lumitaw sa harap nila. Sa halip na magbagal, si Tyler ay nag-overtake sa pagitan ng mga sasakyan, at pilit na pinaalis ang tractor sa kalsada at muntik nang maaksidente si Joey. Sa kabila nito, nagpatuloy ang driver ng truck at nakarating ng ligtas sa bar, kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang ama na si Big Joe. Gayunpaman, aksidenteng naitama ni Joey ang likod ng truck at nalaglag ang mga kahon ng alak, na ikinagalit ng isa sa mga tauhan ng bar. Di nagtagal, ang may-ari ng lugar, si Tiny, ay nagpakita upang kontrolin ang sitwasyon at sinabihan si Joey at ang kanyang ama na tapusin ang pagbaba ng mga paninda. Matapos maibaba ang mga paninda, bumalik sila sa bahay, ngunit naabala ng mga anak ni Tiny, at sumulpot sakay ng isang pickup truck sa gitna ng kalsada. Nagsimulang maghagis ng mga bote ng beer sa windshield ng truck ang masungit na magkapatid, na ikinagalit ni Joey at siya ay lumaban, binangga ang kanilang pickup truck at muntik silang maaksidente sa kalsada. Pagkatapos ng insidenteng ito, umuwi si Joey at pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa kanyang saloobin, dahil kailangan nila ang trabahong ito para masuportahan ang kanilang sarili. Nangako si Joey na hindi na mauulit, kaya dinala siya ng kanyang ama para ipakita sa kanya ang bagong truck na binili niya. Inalok din niya ang kanyang anak ng isang partnership sa kanyang bagong negosyo, kung saan ang dalawa ay magtutulungan bilang magkasosyo at independent. Ang panukalang ito ay labis na ikinatuwa ng binatang tsuper ng truck at umuwi ang dalawa para ipagdiwang ang kaarawan ni Kristen, ang nakababatang kapatid ni Joey. Gayunpaman, kailangan niyang umalis kaagad pagkatapos upang makita ang kanyang kasintahan, si Misty. Ang magkasintahan ay sumakay sa kanilang bagong truck at binalaan ni Misty si Joey na hindi siya dapat magtrabaho para kay Tiny. Ang dahilan ay madalas silang mang-abala sa kalsada at naaaksidente pa ang mga biktima dahil palagi silang nagmamaneho ng lasing. Nangangatwiran si Joey sa pagsasabing nagtatrabaho lamang sila ng kanyang ama para sa pera at binalaan si Misty na layuan si Tiny at ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, pumunta ang dalawa sa kanilang romantikong date hanggang sa oras na upang ihatid si Misty sa bahay. Sa bahay, pinatulog ni Big Joe ang kanyang mga anak na babae at bumalik sa kwarto, kung saan nakipag-usap siya sa kanyang asawang si Kathy. Nag-aalala siya sa kinabukasan ni Joey, ngunit pinakalma siya nito at binigyan siya ng jacket na may logo ng kanyang bagong negosyo sa pagde-deliver, na labis na ikinatuwa ni Big Joe. Kinabukasan, umalis siya para sa isa pang trabaho kasama si Joey, habang ang kanyang asawa at mga anak na babae ay nagmaneho. Sa kasamaang palad, sa gitna ng kalsada, nauwi sa pag-cross ng landas ng mga anak ni Tiny, sa pangunguna ng kanilang Kuya Vic. Gaya ng dati, lasing silang lahat at sinisimulan na nilang asarin si Kathy, kahit alam nilang may dalawang bata sa sasakyan niya. Sinubukan ng babae na lampasan sila, ngunit pinigilan siya ng grupo at nagsimulang maghagis ng mga bote ng beer sa kanyang windshield. Napilitan si Kathy na huminto at si Vic ay gustong sumakay sa kanyang kotse at binasag ang bintana, at hinalikan pa niya ito. Kinagat ni Kathy ang lalaki at binilisan ang pagtakbo sa kalsada. Sa kasamaang palad, ang grupo ng mga lalaki ay humabol at nagsimulang banggain ang likod ng kotse ng pamilya. Maya-maya, dumikit sila sa sasakyan ni Kathy, na sinubukang tumakas, ngunit walang paraan. Higit sa lahat, lumitaw si Tyler sa harap nila, na minamaneho ang kanyang truck sa kabilang direksyon. Sinubukan ni Kathy na iiwas ang sasakyan upang maalis sa kalsada, ngunit huli na at bumangga ang truck sa sasakyan, at nahulog sa bangin, na nagtapos sa buhay ng pamilya. Nahaharap sa kakilakilabot na kaganapang ito, si Big Joe at ang kanyang anak ay nagpaalam sa kanilang pamilya. Sa bahay, si Joey ay nakatanggap ng isang pagbisita mula kay Misty, na sinubukang aliwin siya, ngunit sa lalong madaling panahon kailangan niyang umalis, dahil napagtanto niya na ang kanyang kasintahan ay mangangailangan ng oras upang harapin ang pagkawalang ito. Gayunpaman, para kay Big Joe, mas malala pa ang trahedyang ito. Habang nililibot niya ang bahay, kinakalikot ng matandang tsuper ng truck ang mga laruan ng kanyang anak, ngunit walang paraan upang maalis ang kanyang nararamdamang sakit. Samantala, sa bar ni Tiny,
pinagalitan ng lalaki ang kanyang mga anak dahil sa krimen na kanilang ginawa. Nagkaroon siya ng matinding galit sa harap ng lahat, ngunit mabilis itong itinago, dahil kailangan niyang panatilihin ang katahimikan upang hindi masira ang kanyang negosyo. Makalipas ang ilang araw, dinala sa korte ang kanyang panganay na anak na si Vic para litisin ang pagkamatay ni Kathy at ng kanyang mga anak na babae. Sa kanyang testimonya, sinubukan niyang sisihin ang kanyang asawa at itinanggi na nasa ilalim ng impluwensya ng alak, na ikinagalit ni Big Joe at inakusahan niya siya ng pagsisinungaling sa hukom. Gayunpaman, para sa pakikialam sa pagdinig, ang hukom ay nagsabi sa kanya na umupo at maghintay para sa desisyon. Susunod, si Tyler naman ang tumstigo at bagamat handa siyang magsabi ng totoo, pinilit siya ng abogado na pag-usapan kung pinabilis ni Vic at ng kanyang mga kapatid ang sasakyan, kaya naging sanhi ng aksidente. Hindi ito masasabi ni Tyler ng sigurado, na nagpapahina sa kanyang patutuo. Sa wakas, nang marinig ang lahat ng partido, nagpa siya ang hukom na walang katibayan ng intensyon ni Vic na maging sanhi ng aksidente kaya sinintensyahan lamang siya ng multang $300 at 1 taon sa pagkakulong. Hindi matanggap ni Big Joe ang ganoong kaliit na parusa para sa lalaking pumatay sa kanyang pamilya, ngunit binibigyan lamang siya ng hukom ng opsyon na iapela ang hatol at wala ng iba pa. Hindi nasisiyahan sa kawalan ng hustisyang ito, umalis sila ni Joey sa courtroom at sinubukan ni Tyler na ipaliwanag ang kanyang sarili sa kanyang kaibigan, ngunit ayaw ni Joey na marinig ang kanyang sasabihin. Sa labas, tinutuya ni Tiny at ng kanyang mga anak si Big Joe at ibinasura ang kanyang mga serbisyo. Ang panunuya na ito ay nag-aapoy lamang sa galit ng matandang tsuper ng truck, at habang siya ay nagmamaneho sa kalsada, nagpa siyang huminto sa bar ni Tiny. Pagdating nila doon, nagtago si Big Joe ng malaking wrench sa kanyang boot at nag-order ng 2 shot para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Di nagtagal pagkatapos, dumaan si Tyler sa parehong bar kasama ang kanyang truck at, nang makita ang kotse ni Big Joe, mabilis niyang naisip na si Joey at ang kanyang ama ay nangangailangan ng tulong. Nakumpirma ang kanyang mga hinala ng muling pagtawanan ni Vic, kasama ang kanyang mga kapatid ang sitwasyon at buhusan si Joey ng 1 basong beer. Hindi ito pinansin ng binata at sinuntok ang ilong ng lalaki, habang sinuntok naman ng ama ang mukha ng isa pang kapatid. Isang matinding away ang sumiklab at dumating si Tyler sa tamang oras upang tulungan si Big Joe, na sinuntok at inihagis sa mesa. Pagkatapos ay hinabol ni Tyler ang lalaking sumuntok sa ama ng kanyang matalik na kaibigan at nagbigay sa kanya ng sunod-sunod na suntok. Nang makita ang gulo ng bar, kinuha ni Tiny ang kanyang baril at nagbanta na babarilin si Tyler. Gayunpaman, bumangon si Big Joe at hinampas siya ng kanyang wrench, habang sinamantala ni Tyler ang pagkakataon at kinuha ang baril, na nagbabanta sa lahat ng nasa loob. Nang matapos ang laban, umalis si Big Joe, kasama sina Tyler at Joey, at nagpapasalamat sa kanyang kaibigan sa kanyang tulong. Gayunpaman, nanumpa si Vic at ang kanyang mga kapatid na maghihiganti sa kanilang tatlo sa kahihiyan na ginawa nila sa kanila. Kinaumagahan, pumunta ang magkakapatid sa isang tulay sa highway, kung saan hinihintay nilang dumaan ang mga truck ni na Big Joe at Joey. Samantala, ang 5 manggugulo ay naghagis ng mga tipak ng konkreto sa harap ng truck ni Big Joe, na nawalan ng kontrol at nahulog sa kalsada. Si Joey ay desperado na tumakbo upang tulungan ang kanyang ama, na malubhang nasugatan. Dinala niya siya sa ospital at doon, habang si Big Joe ay inoobserbahan ng mga doktor, hinala ni Joey na ginawa ito ni Tiny at ng kanyang mga anak sa kanyang ama at nangakong maghihiganti. Umuwi ang binata at sinimulang baguhin ang kanyang truck. Siya ay nagtatrabaho araw at gabi sa proyektong ito, nangongolekta ng iba't ibang bahagi mula sa junkyard upang gawin itong mas malakas. Pagkatapos ng mga araw ng pagsusumikap at dedikasyon, natapos ni Joey ang kanyang pinakabagong sasakyan, isang full-power monster truck. Dahil handa na ang lahat, oras na para sa isang test drive at nagpa siya si Joey na gamitin ang bar ni Tiny bilang isang track ng pagsasanay. Pagdating niya doon, agad niyang pinaandar ang kanyang truck sa lahat ng mga nakaparada na sasakyan na pinaplanong ibenta ni Tiny, na iniwang magkapira-piraso. Dahil sa ingay sa bar, walang ideya si Tiny at ang kanyang mga anak kung ano ang nangyayari sa labas at patuloy silang nagsasaya sa loob. Sa wakas, sinagasaan ni Joey ang pribadong sasakyan ni Tiny, na iniwang ganap itong durog. Matapos ibigay sa lalaki ang lahat ng nararapat, umuwi si Joey kasama ang kanyang halimaw na truck at bago pumasok sa bahay,
nakatanggap siya ng pagbisita mula kay Misty. Tinanong niya kung bakit nawala si Joey sa mga nakalipas na araw, at sinabi sa kanya na kailangan niyang umalis upang mag-aral sa ibang lungsod. Ayaw siyang pigilan ni Joey na magkaroon ng magandang kinabukasan, ngunit hindi niya ito kayang bitawan at humingi ng tawad sa kanyang pagkawala. Nagkasundo sa halikan ang dalawa at bago magpaalam, nag-enjoy muna sila sa isang romantikong sandali sa gabi. Kinabukasan, ang mga pulis ay nasa bar ni Tiny, nag-iimbestiga kung sino ang maaaring dumurog sa kanyang mga sasakyan. Ang sheriff ng bayan, na pinangalanang Sullivan, ay nagtatanong sa may-ari ng bar tungkol sa kung sino ang maaaring gumawa nito. Sinabi rin niya na pinaghihinalaan niya na maaaring may kinalaman ito sa di-umano'y aksidente na nangyari kay Big Joe sa kalsada. Ipinagkibit-balikat lang ito ni Tiny at bumalik sa bar, kung saan naghihintay ang kanyang mga anak na malaman kung ano ang dapat gawin. Naniniwala ang matanda na si Tyler ang may gawa nito, dahil pati na rin ang pagiging kaibigan nila Big Joe at Joey ay tinutukan siya ng baril sa bar fight. Kaya tinawagan niya si Vic para sa isang pribadong pag-uusap at sinabihan siyang lutasin ang usapin, gamit ang anumang paraan na kinakailangan. Tinanggap ni Vic ang misyong ito ng may kasiyahan at, pagdating ng gabi, inutusan niya ang kanyang mga kapatid, sina Brian at David, na hanapin si Tyler sa kalsada. Nang walang gaanong kahirapan, natagpuan nila siya at, habang nagmamaneho si David ng van, bumunot si Brian ng isang shotgun at nagpaputok sa truck. Natakot si Tyler at sinubukang ialis ang van sa kalsada, ngunit lumihis ang magkapatid at sumunod sa paghabol. Sa isang sangang daan, pinilit nilang dalawa ang truck ni Tyler sa ibang kalsada at nagpatuloy na sumunod sa kanyang likod. Pagkatapos ay ginamit ng tsuper ng truck ang kanyang communicator upang humingi ng tulong at ang kanyang tawag ay sinagot ng radyo ni Joey, na agad na sumakay sa kanyang halimaw na truck upang iligtas siya. Samantala, sinubukan ni Tyler na lumaban sa abot ng kanyang makakaya, sinubukan banggay ng van, ngunit ang magkapatid ay mas maliksi at nagawang umiwas. Kung ang sitwasyon ay hindi sapat na kritikal, nagawa nilang matamaan ang harap na gulong ng truck, na napilitang huminto si Tyler sa gitna ng kalsada. Dahil wala nang matatakbuhan, ang batang tsuper ng truck ay nagtago sa ilalim, habang sina Brian at David ay pinaputokan ng truck. Ang saya-saya nila sa sitwasyon, hanggang sa biglang, isang malakas na liwanag ang bumubuga mula sa kalsada. Ito ay nagmula sa halimaw na truck ni Joey, nang walang pag-aalinlangan, ay sinagasaan si Brian gamit ang mga higanteng gulong nito, na pumatay sa kanya ng tuluyan. Tumakbo si David sa van at sinubukang tumakas sa kalsada, ngunit walang intensyon si Joey na patakasin siya. Pinabilis ni David ang van sa pinakamabilis na kanyang makakaya, ngunit hindi nagtagal ay naabutan siya ng halimaw na truck at nag-activate si Joey ng mekanismo na naglalabas ng malaking drill bit mula sa truck. Gamit ito, ang binata ay nag-drill sa likod ng van at hinila ang pinto ng kotse. Dahil sa pag-ataking ito, umikot ang van sa kawalan at sinubukan ni David na pumunta sa kabilang direksyon, ngunit nasagasaan siya ni Joey kasama ang kanyang truck, at nadurog siya kasama ng van. Lumipas ang isang araw at sinisikap ng pulisya na imbestigahan kung sino ang responsable sa pagpatay sa magkapatid, ngunit walang mga sospek. Kinwestiyon pa ng isa sa mga pulis si Tyler, pero sinabi lang niya na may lumabas na monster truck at nagligtas sa kanya na parang multo. Samantala, sa bar ni Tiny, siya at ang kanyang mga anak na lalaki ay naghahapunan, ngunit ang matanda ay nagalit nang makitang hindi nila iginagalang ang parusa ng kanilang mga kapatid. Sa galit, sinimulan niyang hagisan silang lahat ng pagkain at sinabi na kung hindi nila ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang mga kapatid, siya mismo ang papatay sa kanila. Sumang-ayon ang kanyang mga anak at sinabi ni Tiny na ang driver ng halimaw na truck ay si Joey, siya ay naghihiganti sa ginawa nila sa kanyang pamilya. Kaya muli nangako si Vic na aayusin ang sitwasyon at pinapunta ang dalawa pa niyang kapatid sa bahay ni Joey. Sa kasamaang palad, papunta rin doon si Misty. Sinubukang makipag-ugnayan sa kanyang kasintahan sa pamamagitan ng telepono, ngunit hindi nagtagumpay. Makalipas ang ilang minuto, pumunta siya sa garahe ni Joey at hindi siya nakita, ngunit naroon na ang mga kapatid ni Vic, naghihintay sa driver ng truck. Sinubukan ng magandang babae na lumayo sa mga kriminal, ngunit nahuli nila siya at pinagsamantalahan siya sa gilid ng bahay, na walang sino man na dumadaan upang makatulong sa kanya. Ilang sandali pa, nakarating si Joey sakay ng kotse at narinig niyang umiiyak si Misty sa di kalayuan.
Siya ay pumunta sa kanya at natagpuan siyang malubhang na sugatan. Ito na ang huling bangungot para kay Joey, na determinadong patayin si Tiny at ang kanyang mga anak sa pinakamasamang posibleng paraan. Samantala, ang magkapatid na lalaki na nagsagawa ng kakilakilabot na pag-atake sa babae ay nasa kanilang sasakyan sa gitna ng kanayunan, at ipinagdiriwang ang araw na iyon. Hindi nila alam na may paparating na dambuhalang halimaw na truck, na handang patayin sila. Nang makita nila ang malaking truck na paparating, mabilis na tumakbo ang dalawa sa kalsada at nagtago sa isang maisan. Pagkatapos nito, hinahanap nila ang halimaw na truck, ngunit walang bakas nito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay dumating si Joey kasama ang kanyang malakas na truck at iniwan ang sasakyan ng magkapatid na wasak. Nagawa pa rin ng dalawa na makatakas at nagkahiwalay ng landas, ngunit balak sila ni Joey na tugisin ng walang awa. Sinubukan ng isa sa kanila na tumakbo sa cornfield ngunit nadulas sa lupa. Sinamantala ni Joey ang pagkakataong ito at sinagasaan ang lalaki ng kanyang malalaking gulong ng truck. Nawala ang pangalawang kapatid, na tumakas patungo sa isang abandonadong pabrika. Nagawa niyang makapasok sa ilalim ng malaking bakal na gate, ngunit hindi iyon sapat para pigilan ang isang halimaw na truck, na madaling sumira sa pabrika. Desperado, tumakbo siya sa iba't ibang mga kahon, ngunit muli, walang makapigil sa lakas ng truck. Ang tanging pag-asa niya ay subukang magtago sa opisina ng pabrika, ngunit nang subukan niyang lumabas sa kabilang panig, nataranta siya nang makitang nakalock ang pinto. Nang walang matakasan, ang tanging magagawa niya ay hintayin ang kanyang kapalaran at pagkatapos ay sinira ni Joey ang opisina sa ibaba niya gamit ang kanyang halimaw na truck, kaya naipaghiganti ang kanyang kasintahan. Makalipas ang ilang oras, tinanong ng media ang sheriff tungkol sa mga biktima, ngunit hindi pa rin daw niya alam kung sino ang gumawa nito. Gayunpaman, sinabi ng kanyang kasamahan na ang sheriff ay dapat na may iniisip na sospek, ngunit ipinagkibit balikat lamang niya ito at umalis. Maya-maya ay pilit pa ring isinasantabi ni Misty ang ginawa sa kanya noong nakaraang gabi, habang nakikinig sa radyo sa kanyang silid. Nabalitaan niya ang tungkol sa insidente laban sa mga lalaking umatake sa kanya at hindi nagtagal ay naghinala na si Joey ang may pananagutan dito. Sinubukan niyang tawagan siya, ngunit nasa ospital siya, naghihintay ng diagnosis ng doktor sa kanyang ama. Doon, binisita niya ang binata, ni Sheriff Sullivan, na nagtanong sa kanya ng ilang mga katanungan tungkol sa nangyari sa mga anak ni Tiny. Alam ng sheriff na si Joey ang may pananagutan at binalaan siya nito na kung patuloy na papatay ang binata, mapipilitan siyang arestuhin, kahit na alam niyang makatarungan ang kanyang motibo. Bago magpatuloy ang pag-uusap, dumating si Misty sa ilang sandali upang kausapin si Joey. Nagpa siya ang sheriff na iwan silang dalawa, ngunit una, ibinigay niya ang kanyang card at hiniling sa kanila na makipag-ugnayan kung kailangan nila ng anumang tulong. Pagkatapos, kinumpronta ni Misty si Joey tungkol sa kanyang saloobin bilang isang vigilante at kailangan nilang lumayo, kung hindi ay maaaresto siya. Iniisip ito ng batang tsuper ng truck, ngunit makalipas ang ilang segundo ay nakatanggap ng tawag mula sa doktor. Sa kasamaang palad, nagdala siya ng masamang balita, dahil ang kanyang ama, si Big Joe, ay hindi nakayanan ang kanyang mga pinsala. Ang binata, na nawala ang kanyang buong pamilya dahil kay Tiny at sa kanyang mga anak, ngayon ay nais lang niya na panagutin ang mga responsable at tapusin ang kanyang nasimulan. Sinubukan siyang pigilan ni Misty, ngunit si Joey, na nakasuot ng jacket ng kanyang ama, ay nagsimulang kumpletuhin ang kanyang paghihiganti minsan at magpakailanman. Nag-aalala tungkol sa kanyang kasintahan, kinuha ni Misty ang card ng sheriff para humingi ng tulong sa kanya. Samantala, sa bar ni Tiny, nagtatago sila ni Vic, sa takot na baka magpakita ang halimaw na truck. Nangangamba ang binata sa kanyang buhay at ang masaklap pa, sinabi sa kanya ng kanyang ama na binigo siya ni Vic at tinawag siyang inutil dahil sa hindi paghihiganti sa kanyang mga kapatid. Hindi nasisiyahan dito. Itinutok ni Vic ang kanyang baril sa kanyang ama at sinabihan itong humingi ng tawad sa kanyang sinabi. Kahit na nasa panganib na mamatay, si Tiny ay hindi napigilan at hinahamon ang kanyang anak na bumaril. Gaya ng inaasahan niya, sa huling sandali ay sumuko si Vic at nagpaputok ng isang putok pataas. Sa sandaling iyon, ang halimaw na truck ay sumalakay sa bar at dumaan dito, sinisira ang lahat ng bagay sa landas nito. Hindi nasaktan sina Vic at Tiny. Ngunit makalipas ang ilang segundo,
bumalik si Joey dala ang kanyang truck at patuloy na sinira ang buong establishmento. Sa wakas, iniwan niya ang buong bar sa mga piraso, at ang Sheriff Sullivan ay dumating sakay ng kotse, kasama si Misty. Matapos makumpleto ang kanyang paghihiganti, bumaba si Joey sa truck at nakita ang kanyang kasintahan, na tumakbo sa kanyang mga bisig, na sinasabi na siya ay okay. Gayunpaman, nasa likod niya si Tiny, na naglalayong gamitin ang kanyang shotgun sa magkasintahan, ngunit inilabas ni Sullivan ang kanyang pistol, at nagpalitan ng putok ang dalawa. Ang putok ni Tiny ay tumama sa balikat ng sheriff, ngunit ang kanyang putok ay tumama sa ulo ng may-ari ng bar at siya ay agad na napatay. Pagkatapos, tumakbo sina Joey at Misty para tulungan ang sheriff, ngunit sinamantala ni Vic ang kanilang pagkagambala, sumakay sa monster truck, at nagmaneho. Sinubukan ng magkasintahan na tumakbo papunta sa kotse, ngunit bago sila makapasok, sinagasaan ni Vic ang sasakyan. Mabilis na nagtago si Misty sa isang kalapit na lagusan, habang si Joey ay inaakit si Vic palayo sa kanya, para lamang madapa sa lupa. Hindi nagtagal ay pinaandar ni Vic ang truck patungo sa kanya, ngunit si Joey ay umiwas at gumitna sa mga gulong ng truck nang hindi nasaktan. Nagpa siya ang kontrabida na baguhin ang target, patungo sa tunnel at i-activate ang mekanismo ng drill upang patayin ang kasintahan ng kanyang karibal. Papalapit ito ng palapit at wala nang matatakbuhan si Misty. Buti na lang at nakasakay si Joey sa truck at binerahan ang exhaust pipe, dahilan para kumalat ang usok sa loob ng truck. Dahil dito, napilitang lumabas si Vic sa truck at si Joey ay nagtakdang pigilan ang lalaki. Gayunpaman, hinila siya ng kontrabida sa paa patungo sa field, at nagsimulang magpalitan ng suntok at sipa ang dalawa, habang ang drill ay palapit ng palapit kay Misty. Sumigaw ng tulong ang dalaga at sinubukan siyang tulungan ni Joey, ngunit ayaw siyang palayain ni Vic at itinulak siya patungo sa gulong ng truck. Gayunpaman, nagawa ni Joey na kumawala sa kanya at itinapon siya sa harap ng gulong ng halimaw na truck, na sumagasa kay Vic at tuluyang pumatay sa kanya. Ngunit walang oras upang magsaya at ang drill ay halos tamaan na si Misty. Sa huling minuto, nagawa ni Joey na umakyat sa truck at pinatay ang mekanismo ng drill, kaya nailigtas ang kanyang minamahal. Sa wakas ay natapos na ang laban at dumating ang mga pulis sa pinangyarihan upang tulungan ang mga nasugatan. Dinala si Sheriff Sullivan sa ambulansya at sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na, sa pagsisiyasat sa halimaw na truck, ipinahihiwatig ng ebidensya na si Vic ang tsuper na pumatay sa mga magkakapatid sa kalsada. Salamat sa desisyon ni Vic na sumakay sa truck, na free map siya para sa lahat at, kahit alam niyang hindi ito totoo, nagpa siya ang sheriff na ipagpatuloy ang kwentong ito upang maprotektahan si Joey. Nang maayos na ang lahat, ang batang tsuper ng truck, kasama ang kanyang kasintahan, ay nagtungo sa kalsada, tiyak na sa wakas ay naipaghiganti na ang kanyang pamilya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. Mag-iwan ng like, comment, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.